Mga kaitsubero, familiar ba kayo sa dating Hotel de Oriente at La Insular Cigar and Cigarette Factory sa Maynila? Kung hindi pa, panoorin mo ito. Kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook page kay Chubero. If walls and roads and buildings could talk, those in Binondo would be busy telling stories about Chinese commerce and trade and the lives of its residents before, during, and after the Spanish colonial period. Napakayaman at napakaganda ng Maynila noon. Siguro isa kayo sa kagaya ko na nagsasabing kung hindi lang nagkaroon ng World War II, siguro ang ilang mga yaman ng Maynila o ng buong Pilipinas ay nasaksihan pa natin ngayon. Pero dahil sa hindi na natin sila naabutan, magsaliksik na nga lang tayo at alamin ang ilang kasaysayan na meron noon ang Maynila. Alam nyo ba na noong araw, merong isang luxury hotel sa Maynila, ang Hotel de Oriente sa Binondo. Itinuring na unang luxury hotel ito sa Maynila at ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay nanatili sa room 22 sa hotel na ito nang siya ay dumating sa Pilipinas mula sa Hong Kong noong June 26, 1892. Itinayo noong 1889 ni Don Manuel Perez Marquet at nakatayo ang Hotel de Oriente sa isang lote na dating inuokupahan ng Pabrika de Puros. Dinisenyo ito ng isang Spanish architect na nagngangalang Juan Jose Huervas y Arizmendi at may kabuuang 3 palapag na may 83 rooms, kumpleto sa ceiling fan at may kuryente. Ang harap ng Hotel de Oriente noon ay ang dating Plaza Calderon de la Barca, na ngayon ay Plaza Lorenzo Ruiz, katabi ng La Insular Cigar at Cigarette Factory. Sadly, the Hotel de Oriente was destroyed during the Battle of Manila, but a replica was created on Las Casas Filipinas de Acuzar to commemorate the country's first luxury hotel. The interiors are not the original, but is nevertheless breathtaking. A convention center that could hold 1,000 people. It was even used in the recent ASEAN meeting. Before it was destroyed by the war, Hotel de Oriente served as the office of the Philippine Constabulary. It was later the home of American Circulating Library, Official Gazette, and the Commercial Museum. Ito naman ang La Insular, isa sa mga kumpanyang itinatag matapos ang pagpawi ng monopolyo ng tabako sa Pilipinas. Matatagpuan sa Binondo sa tabi mismo ng Hotel de Oriente. Ang pabrika ay neo-modihar na estilo ng arkitektura. Tulad ng kalapit na istruktura, ang pabrika ng La Insular ay idinisenyo din ni Juan Jose Huervas y Arizmendi. The factory had tall archways and projecting balconies, adorned with intricate lampposts. Itinatag noong 1883 ni Don Joaquin Santamarina at Don Luis Elizalde. Ang La Insular ay dahan-dahan ding sumikat, kung saan karamihan sa mga produkto nito ay ine-export sa ibang bansa na umaabot sa Spain at England.
Sa katunayan, isa sa mga loyal customers nito ay ang King of Spain na si Alfonso XIII na ipinangalan sa isang La Insular cigar. Ang Hotel de Oriente, La Insular Cigar at ang Cigarette Factory ay nilamon ng apoy noong liberasyon ng Maynila taong 1945. Alright guys, so magandang umaga sa inyo lahat. Check muna natin yung date natin. Ayan, araw ng Monday ngayon, June 27. So bali nandito nga tayo sa Escolta. Ayan. Tapos eto, nasa harapan natin, daanan lang natin itong Plaza Yuchengco. Daan lang tayo dito saglit, tapos diretso tayo ng Plaza Lorenzo Ruiz. Gusto ko lang itong ipakita sa inyo kasi madalas tayo dito, lagi natin itong nakikita na sarado pa kasi ginagawa pa. Ngayon open na siya. Sir, ganda. Talaga? Ayan. So ito yung Pasig Ferry Station. Yan naman yung Jones Bridge. Okay? So tingnan lang natin itong project ng Yuchengco. So etong Plaza Yuchengco na ito guys, ang nagpagawa nito ay ang mga Yuchengco. Okay? Pero yung maintenance nito sa City Hall na, Manila City Hall Government. Sila na yung magme-maintain at maglilinis araw-araw. Ayan. So Plaza Yuchengco, grabe ang ganda na dito. Dati nakakatakot itong lugar na ito. Mga during 2019, nung kasagsagan ng clearing operation, madalas kaming pumunta rito, dumaan. Talagang minsan nga umaabot pa kami ng gabi, nadadaanan namin ito. Talagang alam mo yung nakakalungkot kasi ang daming mga nakatirang, basta alam nyo na ibig kong sabihin, hindi ko na kailangang elaborate or hindi ko na kailangang isa-isahin para maintindihan nyo yung itsura niya dati. Tapos nakakatakot pa rito, ang dami pang mga nang hold up. Ayan, tapos kapag nagawi ka rito ng gabi, may kilala nga ako yung na-hold up daw dito sa area na ito. Etong part na ito. Gabi yon, naglalakad siya, na-hold up siya. Ayan, so sino na sa inyo ang na-hold up na dito? Comment nga kayo guys. Ayan, so mabilis lang tayo dito ha. Nice. Ganda. Nagmukhang disente itong na to. Etong Pasig Riverside na ito. Ayan, so bawat halaman na itinanim nila rito, ayan, may mga pangalan. Botong pala ang tawag dito. Botong free. So maganda ito kapag lumago, malilim. Galing. Nice. Good job Yuchengco. Ang galing ng ginawa nyo dito sa park na ito. Ayan. Hey, lista tayo dito. Okay na yon. Nakita na natin. And happy ako na ma-share sa inyo. So diretso na tayo ng Plaza Lorenzo Ruiz. Ayan, so ito yung madalas na parking kung saan tayo nagpa-park. Itong Escolta parking. Ayan, sa mga maliligaw lang dito sa area ng Escolta. Okay, so maglalakad tayo mula rito hanggang sa may Plaza Lorenzo Ruiz. Sa mga ayaw nitong paglalakad natin hanggang doon, pwede nyo namang i-skip na lang yung video. Ayan, skip na lang natin kung ayaw nyong mapanood. So nandito tayo sa ilalim ng Jones Bridge. One way.
Ito yung Plaza Moraga, ano? Ayan. Okay, Plaza Moraga. Eto, Dasmariñas Street na to. Tawid tayo. Okay, Quintin Paredes. Quintin Paredes Street. So, nandito nga tayo sa Quintin Paredes, ano? So gusto ko lang ipakita itong building na ito, guys. Hindi nila giniba yung facade, ni-retain pa rin nila. Ayan. Grabe yung mga ano, guys, no, yung mga wiring. Pero dun sa mga ano, alam nyo, sa totoo lang, yung mga wiring na yan, yung mga nakikita nyo na yan, actually nabawasan na yan. Mas marami yan dati. Talaga makikita mo yung mga wirings tawid-tawid sa kabila, ganun. Eh nabawasan na yan, eh naayos na yan kahit papano. May restaurant pala rito. Anong restaurant ito? Sincerity. Yan pala yung Sincerity, oh. Try natin to next time. Sama ko kayo. Malapit na tayo. Ito na yung Ongpin Street, tapos Binondo Church. Okay. Ayan, nandito na tayo sa Plaza Lorenzo Ruiz. Thai massage. Okay. So, syempre kaya tayo nandito ay para ipakita ko sa inyo kung saan dati nakatayo ang Hotel de Oriente at saka La Insular and Cigarette Factory. Ayan. So, bali yan na yung Plaza Lorenzo Ruiz. Tapos, ulitin ko lang, Binondo Church. Ayan, so dati dyan nakatayo yung La Insular. Katabi niyan, yung mataas na building na yon, yung Metrobank. Dyan nakatayo naman yung Hotel de Oriente. Halika, tawid nga tayo. Diba? So hindi man natin siya nakita, hindi na natin siya naabutan, pero at least kapag nagre-research tayo, nalalaman natin, no,
yung mga dating yaman, kung ano yung meron ang Maynila noong araw. Ayan, so kung makikita nyo naman dun sa mga old photos natin, katabing-katabi lang talaga siya ng Binondo Church, yung La Insular Cigar. Ano? Ayan, dito siya dati, yan. Okay? Okay, ulitin lang uli natin, Plaza Lorenzo Ruiz. Ano? So, ayan, ano mas prefer nyo? Yung dating Plaza Lorenzo Ruiz o itong bago? Ayan. Okay, eto Juan Luna na ito. Etong side na to, para lang alam nyo. Tapos doon, San Francisco Street. Okay, so ulitin lang uli natin, ano, ito yung dating Plaza Calderon de la Barca, okay, na ngayon ay Plaza Lorenzo Ruiz. Ayan. So etong fountain dito, nandito pa rin siya. Ayan, makikita nyo naman dun sa mga old photos natin, ano, talagang nandito pa rin itong fountain na ito. Wala nakasulat. Ito. Si Lorenzo Ruiz. Ayan. Grabe oh. Lorenzo Ruiz was born around 1600 in Binondo, Manila. His father was Chinese and his mother was a native Tagalog. Both were Christians. 'Di ba? Ayan. So I hope na nababasa nyo. Galing. Okay. So ulitin lang uli natin. Ito yung lugar kung saan dati nakatayo ang Hotel de Oriente. So ulitin ko lang, itong Metrobank, dyan yung Hotel de Oriente noon. Tapos etong katabi niya, dito naman yung La Insular Cigar and Cigarette Factory. Ayan, sa mga hindi lang nakakaalam na meron tayong gawaan ng sigarilyo noong araw dito sa Maynila. Ayan. Okay. Galing. So syempre, madalas tayo dito sa Maynila, pero hindi ko nalalaman yung mga istorya ng mga park na ito, tsaka yung mga dating structure dito nga sa lungsod ng Maynila. Ano, talagang napakarami pang mga kailangan nating matutunan, ano, dito sa lungsod ng Maynila. So dun sa mga nagre-request na kung pwedeng pumunta naman tayo ng ibang lugar, and pwede naman natin gawin yan, pero kung mapapansin nyo, ang content natin is more on Maynila lang, ano. Pero minsan naman naliligaw tayo ng ibang lugar, gaya nung ginawa natin noong nakaraan. Ito yung Nilsson Airport sa Makati, ano. Ayan, naligaw tayo ng Makati. Ayan.
dreams I'm having. On second thought, maybe. Okay, so ayan, tapos na tayo dito. Ay, paalis na tayo, and buti nakita na natin itong kung saan dati nakatayo ang Hotel de Oriente at ang La Insular Cigar and Cigarette Factory. Ano? Ayan, so ulitin ko lang, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa another episode natin ng Noon at Ngayon. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you again on my next one. Bye! Your eyes so you can see what I see. But until then,